Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-447 na kabanata, na ibalik na ang kaayusan. Parang gusto nang umiyak ng prinsipal, at nagtataka siya kung titigil na ba ang mga estudyanteng ito sa paninira ng mga gamit. Bigla namang may isang tinig na tumawag, "Ano ang nangyayari dito?" Biglang tumigil si Lance at humarap sa tinig, namutla ang mukha, at ang buong class 6 ay huminto rin, kitang-kita ang pagkabigla. Kilala nila ang tinig na iyon at hindi nila inasahan na muli nilang makikita siya. Ngayon, nabahala sila dahil nahuli silang gumagawa ng kalokohan. "Lance, ano bang nangyayari?" tanong ni Alex habang lumalapit kasama si Heidi. "Mr. Ambrose," sagot ni Lance, tumingin sa paligid ng playground, "sobrang lamig kasi, kaya nagpaapoy kami para hindi malamig." Alinman sa kanila, alam nilang mahina iyon bilang dahilan, pero sobrang nagulat si Lance kaya hindi siya makapag-isip ng mabilis. Namutla at natakot siya habang nakatingin kay Alex. "Kunin mo ang fire extinguisher at patayin ang apoy," utos ni Alex. Agad na nagtungo ang lahat ng estudyanteng class 6, para sundin ang utos. May isang estudyanteng mabagal kumilos, at sinigawan ni Eric, "Bilisan mo," sinabi ni Mr. Ambrose na apulahin ang apoy. "Mr. Ambrose, nandito ka pala," sigaw ng isa sa mga guro. Kumalat ang balita sa mga tao tungkol sa pagdating niya. "Salamat, Mr. Ambrose," sigaw ng isa pang guro, "hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala ka." Tahimik na nagmasid ang mga estudyante kay Alex, nagbubulungan ng sabay-sabay. Siya ba si Mr. Ambrose? Ang gwapo niya. Oo, at ang astig niya, ang laki ng improvement niya kumpara kay Mr. Wilde. Tinitingnan ng klase 6, ginagawa nila lahat ng sinabi ni Mr. Ambrose. Sa tulong ng buong klase, agad na napatay ang apoy. Humarap si Alex sa mga estudyante at sinabi, "Pumila kayo," at pagkatapos ay lumakad siya. Tahimik na nakatayo ang class 6, nakayuko ang kanilang mga ulo at walang sino mang nagsalita. Si Billy ay nakamasid, naiinggit sa paraan kung paano nakikinig ang mga estudyante sa bawat salita ni Alex. Ginagawa nila ang lahat ng kanyang sinabi at hindi nagrereklamo. Sa tuwing magsasabi si Billy ng kahit anong utos, nagre-react sila ng masama at nagkakaroon ng gulo. Bakit kaya espesyal si Alex? Sa loob ng 10 minuto, bumalik sa normal ang Oaks Ridge High School. "Welcome back, Mr. Ambrose," sigaw ni Eric, at sabay-sabay na pumalakpak ang buong class 6. Nagpaliwanag si Lance, nag-aalala na magagalit si Alex sa kanya. "Sinunog lang namin ang mga lumang upuan, may bago na po kami. Ngayon, magpapakaayos na ba kayong lahat?" tanong ni Alex, hindi pinansin ang mababaw na paliwanag ni Lance. "Hindi po," sabay-sabay na sagot ng mga estudyante, nakayuko ang ulo. Habang naglalakad si Alex patungo sa paaralan, nakita niya na wala namang malaking pinsala. Ang class 6 ang responsable sa kaguluhan, ngunit hindi sila nakapinsala ng permanente. Walang nakaka-expect na mahihikayat nilang magrebelde ang ibang estudyante, at ang school board ay nagulat sa tindi ng nangyari. Ngunit ngayon, pinatigil na ni Alex ang leader ng kaguluhan, at ang iba pang estudyante ay sumunod ng walang pagtutol. Sa wakas, tahimik na muli ang paaralan. Lahat ng guro, kasama na ang prinsipal, ay nakahinga ng maluwag. Ngunit sina Billy at Leonard ay nakatayo, nakasimangot. Hindi na maitago ni Billy ang kanyang inggit. "Ngayon alam ko na ang nangyari dito," sabi niya. Malinaw na inudyukan ni Alex ang mga estudyante na magdulot ng gulo, para siya na lang ang magiging bayani sa huli. "Kailangan mo lang laging gumanap bilang malaking tao, di ba Alex? Huwag kang mangmang," sabi ni Eric, nakatitig kay Billy. Wala itong kinalaman kay Mr. Ambrose. "Oo,"
Sabi ng isa pang estudyante, walang nagpilit sa amin na gawin ang kahit ano. Hindi iyon mahalaga, sabi ni Billy, ayaw sumuko. Nagpasimula ka ng gulo dito pagkatapos niyang umalis, at duda ako na hindi ito pagkakataon lang. Ngayon na natapos na ang panganib, gusto ni Billy na maibalik ang kanyang awtoridad. Sigurado siya na may kinalaman si Alex dito at gusto niyang patunayan iyon. Bakit kaya ganoon ang kontrol niya sa klase na ito, naisip ni Billy. Mas superior ako sa kanya sa lahat ng paraan, mas maayos ang pamilya ko, edukasyon, koneksyon, pera, at katayuan, walang kasing halaga. Anong paliwanag ang makakakontento sa'yo? Tanong ni Alex habang nakatingin kay Billy. Hindi na mahalaga, sagot ni Billy. Ako ang teaching director, at hanggat ganoon ang kaso, hindi ka makakabalik sa pagtuturo dito. Siguro magaling ang koneksyon mo para makapasok ka dito. Karaniwan, sobrang mapili sila. Nakatitig siya kay Alex. At Alex, kung makakabalik ka man, ako ang may control sa performance review mo at sa sahod mo, ako ang iyong magiging boss. Biglang napatawa si Alex. Si Billy ay hayagang naipakita na ang kanyang kahinaan sa direktor ng school board, sa principal, sa mga guro, at sa mga estudyante. Kitang-kita ng lahat na siya ay duwag, walang kakayahan, at may kaunting moral na karakter. Billy, iniisip mo ba na mas mataas ang katayuan at pamilya mo kaysa sa akin? Tanong ni Alex. Iyan ba ang problema mo sa akin? Iyan ba ang dahilan kung bakit palagi mo akong sinisiraan? Muling natawa siya. Nakakatawa ka, patuloy niya, wala kang ideya kung sino ang kausap mo, at lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon mo. Una kang nagdulot sa akin ng gulo noon. Mas mahina ako noon, pero nagbago na ang lahat, at hindi mo na ganoon kadaling mapapahirapan ako ngayon, isa ka lang nakakatawang clown, at ang layunin mo sa buhay ay mapatawa ang iba sa katangahan mo. Nakatitig siya kay Billy. Gagawa ako at aalis kung gusto ko, at walang makakapigil sa akin. Namangha si Billy sa sinabi niya. Dati ay tahimik si Alex, pero ngayon, nakakatakot na siya. Noong nakaraan, itinakwil siya ng kanyang lolo, pero kahit wala ang suporta ng pamilya Ambrose, makapangyarihan pa rin si Alex. Siya ang pinuno ng Mon Palace, at isang bihasang martial artist. Hindi na siya ang dating tao noong nasa Preston University pa siya. Ngayon, hindi na siya mabubuli ni Billy, at si Kathy ay hindi na mag-aatubiling sumama sa kanya. Sa kabutihang palad, natagpuan na ni Alex ang kanyang tunay na pag-ibig. Ika-448 na kabanata, ang terminasyon. Parang hindi mo talaga naiintindihan kung gaano kaliit ang iyong halaga, nagpatuloy pa si Alex, palagi mo kasing iniisip na mataas ang iyong sarili. Talaga ba? Tanong ni Billy na may panghahamak. Hindi naman mahalaga kahit na hilingin ng punong guro na bumalik ka, ako ang teaching director, at may karapatan akong gawin ito, sagot ni Billy. Sandali, tawag ng punong guro, Billy, tama na. Hindi mo pa nga ako tinanong kung ano ang opinyon ko. Lumakad siya papalapit sa kanila. Pasensya na, Billy, pero nakipag-ugnayan na ang Bureau of Education tungkol sa sitwasyon, at napagpasyahan na ikaw at si Leonard ay matatanggol sa trabaho, sabi ng punong guro. Ano? Tanong ni Billy, ang kanyang panga ay tila nabigla, at pansamantala siyang nablangko, nahulog din sa pagkabigla si Leonard. Tama ang narinig mo, sabi ng punong guro, ikaw ay tinatanggol, at hinding-hindi ka na muling makakapagturo sa distrito na ito. Lumabo ang paningin ni Billy, at natakot siyang baka siya'y mahimatay. Epektibo kaagad ang desisyon ng board, dagdag pa ng punong guro. Nawalan na si Billy ng lahat. Sinubukan niyang umangat sa kanyang posisyon, at sa wakas ay naging teaching director, ngunit sa isang iglap, siya'y natanggal. Kailangan ko ba ulitin? Tanong ng punong guro, habang nakatitig kay Billy ng may pagkairita.
Sa puntong ito, labis na siyang naiinis sa lalaki. Paano mo nagawa ito? Sigaw ni Billy, na muntik nang pumutok sa galit. Alam mo ba kung sino ang aking tiyo? Isasampa ko ang kaso laban sa iyo, at aapela ako sa school board. Makikita mo kung gaano ako kalakas. Magsisisi ka sa ginawa mo sa akin, hintayin mo lang hanggang makausap ko ang council at ang bureau. Huwag mo nang hintayin, sagot ng isang kalmadong tinig mula sa likuran. Lahat ay humarap at tumingin sa bagong dating. Mabilis na hinaplos ni Billy ang kanyang mga mata, siguradong nagkakamali siya ng paningin. Anong balak mo? Tanong ni Ronald Cartwright. Sinabi mo na gusto mong makausap ang council at ang bureau, at narito na ako, kaya, ano man ang nais mong sabihin, ito na ang pagkakataon mo. Totoo nga na may impluwensya ang tiyo ni Billy bilang miyembro ng council, ngunit hindi siya nakakaangat kay Ronald Cartwright. Tahimik na nanatili ang direktor ng Bureau of Education, ngunit nakatitig siya kay Billy nang may galit at pagkadismaya. Kilalang-kilala siya sa kanyang integridad, at labis siyang nagalit sa asal ni Billy. Ang kilos ni Billy ay nagdulot ng masamang epekto sa buong paaralan, at nais ng direktor na siya'y mapaalis. Napansin ni Billy ang maingat at nag-iisip na mga ekspresyon ng mga tao sa paligid, at unti-unting bumalik ang kaunti niyang kumpiyansa. Hindi papayag ang tiyo ko sa ganito, sabi niya, na nakaharap ngayon sa direktor. Hindi kanya hahayaang tanggalin ako, kaya hindi ako aalis dito. At wala kayong magagawa tungkol doon. Kapag sinubukan mong labanan siya sa bagay na to, magsisisi ka, ikaw ang mawawalan ng trabaho pag sinampahan kita ng kaso. Sige, magsampa ka ng kaso, sagot ng direktor nang walang kahit kaunting takot. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng tiyo ko? Tanong ni Billy. Ako ang direktor ng bureau, sagot ng direktor, malamig ang tono. Hindi ako kailanman susuko sa mga pagbabanda. Sumagot ng hangin si Ronald at malumanay na nagsalita. Mr. Wilde, sabi niya, may isang bagay na dapat mong malaman. Totoo bang tinanggal na ako? Tanong ni Billy habang lumalapit kay Ronald. Ngunit ang tiyo mo, si Bernard Wilde, at ako, bilang direktor, ay tinalakay na ang sitwasyon, at napagpasyahan naming tapusin ang iyong kontrata, sabi ni Ronald ng matatag. Hindi niya pinaliliit ang kanyang tinig, kaya narinig ito ng lahat sa loob ng schoolyard. Ang asal mo ay kahindik-hindik, ani ng direktor. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang guro para sa mga kabataang madaling maimpluwensyahan? Ano ba talaga ang iniisip mong maituturo sa kanila? Sinimulan niyang isa-isahin ang mga pagkukulang ni Billy. Nang sumiklab ang sunog sa dorm ng mga estudyante, wala kang ginawa, nilait mo ang mga estudyante at nakatayo lamang, tumatangging tumulong sa isang estudyanteng nasa panganib. Nagsagawa ka ng mga plano at intriga laban sa iyong mga katrabaho para lamang sa sariling kapakanan. Ginamit mo ang koneksyon mo sa tiyo mo para takutin at guluhin ang ibang guro, at pinapanood mo nang may kahalayan ang mga babaeng guro at estudyante. Umiling ang direktor at nagpatuloy, at sa lahat ng ito, iniisip mo pang pantay ka kay Mr. Ambrose. Nagpawi si Billy at tiningnan niya ang paligid, napansin niyang lahat ay nakatingin sa kanya. Malinaw na laban sa kanya ang opinyon ng publiko. Tama na. Sigaw ni Billy, halos mawalan ng kontrol sa ilalim ng matinding presyon. Sasabihin ko sa tiyo ko, kung paano mo ako kinaharap, at siya ang gagawa ng paghihiganti, hintayin mo lang. Bagaman si Billy ay tila nawawala sa sarili at kailangan ng umalis, marami sa mga guro ang may hinala na siguradong sisiguruhin ng kanyang tiyo na mananatili siya. Si Bernard Wilde ay miyembro ng council ng 10 taon, at mayroon siyang malaking impluwensya sa kapalaran ni Billy. Hanggang dito na lamang po muna, at maraming salamat po sa pakikinig. Maaari po bang humingi ng suporta, para sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.